mapagpalang umaga po sa bawat isa. Saan man panig ng mundo po ay pinabatid po kayo ng isang mabiyayang umaga po sa bawat isa. At ngayon po ay narito po ako sa loob ng sasakyan dahil nais ko pong magpahayag po ng mensahe na angkop at kailangan natin na marinig, maunawaan ang mensaheng nagmumula sa Panginoon. So nandito na lang po tayo upang hingin sa Diyos ang kanyang kapahayagan, sapagkat dun sa mga salita ng Panginoon ay mayroon siyang mensahe na dapat nating matanggap, marinig at maunawaan, sa gayon makalaya tayo sa sitwasyon na mayroon tayo ngayon na pandemya. Napakahirap na mamuhay sa ganitong sitwasyon na tila lahat ng bagay ay komplikado. So mga kapatid, bago tayo ay magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Aming Amang sumasalangit, narito po kami, O Diyos, nagpapakumbaba at humihingi po, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga nakawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. At linisin niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito na kami ay maging karapat-dapat na tumanggap ng mga biyaya mo, ng kagalingan mo sa lahat ng aming mga karamdaman. Kami ay karapat-dapat na tumanggap ng mga karunungan na nagbubuhat sa iyo at ng iyong mga salita, O Diyos, na nagbibigay ugat ng direksyon, ng guidelines kung paano po kami mamuhay sa ganitong sitwasyon, O Diyos, na punong-puno ng katatakutan, punong-puno ng kabalisahan. Kaya po, Panginoon, sinasangguni po namin sa iyo na sa umagang ito, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa aming mga puso. Bayaan po namin, Panginoon, bayaan mo, O Diyos, na kami uga ay makatanggap ng biyaya mo sa oras na ito. Maraming pong salamat. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong basbas. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin, ang iyong gabay sa amin sa umagang ito. At hinihiling namin ito sa Ama, sa gabay ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesus. Mga kapatid, tayo po ay umawit ng isang awitin sa Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya na mayroong pagpapakumbaba sa ating mga puso. At bayaan natin ang ating espiritu at ang espiritu ng Diyos ay makasama natin at maranasan natin ang Kanyang banal na presensya. Let us draw near to the Lord with all our hearts. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm my desire. No one else will do. Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your find a way, bring me back to you.
You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Let me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your hand. Help me find a way. Bring me back to you. Everybody say you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Let me know you are near. You're all I want. Say it to the Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Katulad po, O Diyos ng aming inawit, Ikaw lang po ang aming kailangan at solusyon sa aming mga problema at sa aming mga suliranin, sa lahat ng nangyayari, Panginoon, ng mga kaguluhan, katatakutan. Ikaw, Panginoon, ang aming sagot. Maraming pong salamat. Ito pang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. So sa ngayon po, mga kapatid, patuloy po tayo na magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Katulad po ng aking nasabi kanina ay sa pagbubulay-bulay natin ay makakatanggap tayo ng mabuting balita. At alam po naman natin na ang mabuting balita ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Sa Panginoon po ay laging mayroong pag-asa. Mayroon pong kalakasan, may kagalingan, may kaligtasan. At sa bawat araw na nilikha ng Diyos ay mayroon po siyang salita na dapat nating marinig at dapat nating matanggap at maranasan ang bunga ng mabuting balita, sapagkat ang mga balita po ngayon ay puro sakit, puro katatakutan, puro kabalisahan, puro kawalang ng pag-asa. Iyan po ang katotohanan at nangyayari sa ating panahon, sa ating mundo. Marami na po tayong mga bagay na hindi na nagagawa. So ngayon po, hayaan nyo po na ako po ay magbahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon. We need the divine intervention of our God. So nais ko po muna magpaalaala sa atin. Ano po ba ang mga nangyayari sa ating panahon? Ito po ba ay bago? Tingnan po natin ang salita ng Diyos kung ito nga po ba ay bago. Ayon po sa Ecclesiastes
chapter 1 verse 9 hanggang 10. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ay makibukas po kayo sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9 hanggang 10. At kung Tagalog naman po ay ito po ay tinatawag na mga ngaral, chapter 1 verse 9 hanggang 10. So sabi po dito, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new? It was here already long ago. It was here before our time. Sabi po ni Solomon, ni King Solomon, ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay nangyari na. So wala daw bago sa ating panahon. Hindi raw pwede natin sabihin na mayroong bago. Sapagkat yung bago na sinasabi ng mga tao ngayon ay nangyari na. Matagal ng panahon. Nangyari na. Wala pa man tayo sa mundo. Hindi pa man tayo ipinapanganak. So, ito palang mga virus na ito, itong pandemic na ito, ay hindi po bago. Kundi ito'y nangyari na. Tingnan po natin ang Romans 15 verse 4. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures, in the encouragement they provide, we might have hope. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang mga nangyari sa nakaraan ay naisulat upang tayo na nabubuhay sa panahon natin ngayon ay matuto. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo ay magkaroon ng katatagan, magkaroon ng kalakasan, hindi lamang sa ating isip, sa ating puso, sa ating kalooban, upang tayo ay laging mayroong pag-asa. Amen? Mayroong pong pag-asa. Kaya po itong mga sinasabi nila, itong bagong pandemic na ito, hindi totoo yan ayon sa salita ng Diyos. Hindi po ako ang may sabi, mga kapatid ko, mga kababayan ko. Hindi po ako ang may sabi na itong virus na ito, itong coronavirus na ito, ay hindi na po pala bago. Hindi na bago. Ang sabi po ni Apostol Pablo, kaya po yan ay naitala sa banal na kasulatan upang tayo daw nabubuhay ngayon ay matuto sa mga nakaraan. Upang tayo ay magkaroon ng katatagan sa ating kalooban at hindi tayo mawala ng pag-asa. Tingnan po naman natin ang Book of Hebrews chapter 4 verse 1 hanggang 3. Therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obey. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebrew, may pangako po ang Panginoon
May mabuting balita po ang Panginoon na tayo ay makakapagpahinga sa mga kabigatan na ating pasan sa ating mga balikat, sa mga paghihirap na ating nararanasan ngayon. Mayroong mabuting balita na sabi ng Panginoon ay mayroong kapahingahan sa piling niya. Mayroong kapahingahan na pangako niya. Ngunit sabi dito, mag-ingat tayo na huwag tayong matulad sa mga nakaraan na mga taong sumuway at hindi nagkaroon ng pagtitiwala sa Diyos, kaya hindi nila natanggap yung kapahingahan na pangako ng Diyos. Kaya sabi po dito, mag-ingat tayo, baka tayo din ay matulad sa kanila na sila ay nakatanggap ng mabuting balita, pero ang mabuting balita na kanilang narinig ay hindi po nila pinakinabangan. Ngayon mga kapatid, mayroon lamang pong isang mabuting balita sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos. Magkaroon lang po tayo ng pagtitiwala, buong puso natin na ibigay sa Panginoon ang pagtitiwala. At hindi dapat ito mailagay kahit kanino pa man, kahit sino pa man na eksperto, kahit sino pa man na dakilang tao, kahit sino pa man na mataas na tao, kilala at may impluwensyang tao, makapangyarihang tao, kahit sino pa yan, ipinagbabawal po ng Diyos na ang ating pagtitiwala ay mailagay sa tao. Ang hangad po ng Diyos, tayo po ay magtiwala sa Kanya upang matanggap po natin at maranasan ang mga kasagutan sa problema na mayroon po tayo ngayon. Maging ang Panginoon po ay nagbigay ng kautusan na maging sa sarili natin, kakayanan, kalakasan, kayamanan, karunungan, ay nagbigay po siya ng kautusan na huwag tayong magtitiwala sa ating mga sarili. Ano po sabi dito sa Proverbs? Ang sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw po tayo magtiwala sa ating mga sarili, bagkus tayo daw ay manalig sa Diyos, manampalataya sa Diyos. Huwag tayo mananangan sa ating sarili. How much more pa kung sa iba? Bakit po tayo ngayon, tila ba ang mundo, tila po ang ating mga kinikilalang mga pinuno ng ating pamahalaan ay tila ba nalimutan natin kung kanino dapat ilagak ang ating pagtitiwala. Ang sabi doon, in all your ways acknowledge the Lord, and He shall direct your path and crown your effort with success. Ang ibig sabihin, kapag sinangguni natin sa Diyos ang ating mga plano, kapag sinangguni natin ang Diyos sa ating mga pangailangan, ang sabi doon, He will guide us. He will give us a divine wisdom, a divine intervention. At iyon po ang kailangan natin ngayon, yung divine intervention na nagbubuhat sa Diyos. Kaya po mga kapatid at mga minamahal ko pong mga pinuno ng ating pamahalaan, mula sa ating Pangulo, minamahal na Pangulo, Pangulong Digong, mahal po namin kayo at kami po na mga lingkod ng Diyos o naglilingkod sa Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay nananalangin po para sa inyo
at sa ating bayan, naway pagkaluban kayo ng Panginoon ng makalangit na karunungan, makalangit na kaisipan, at malaman ninyo ang gabay at patnubay ng Diyos na siyang magbibigay sa inyo ng konkreto at eksaktong mga panuntunan na dapat ninyong ipatupad. Sapagkat para ho tayo nasa kumunoy ngayon, pabalik-balik tayo sa lockdown, pabalik-balik tayo, at di na tayo nakaalis dito. Ito po yung dapat natin maalaala. Ngayon mga kapatid, nais ko pong uling ipaalaala kung ano po ang mga naisulat na. Mga naisulat na. Tingnan po natin ang ating tinatawag na Preamble of the Philippines Constitution. Ano po ba yung preamble ng Philippine Constitution? Ang sabi po dito, we the sovereign Filipino people, nagkakabulol-bulol po ako, we the sovereign Filipino people, sa panahon po ngayon, ay sovereign po ba tayo? Dapat maibalik ko yung sovereign. Ibig sabihin, mayroon tayong sariling pagkakakilanlan. Mayroon tayong sariling identity. Mayroon tayong sariling originality. Ang sabi dito, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Imploring. Ibig sabihin, hinihingi natin earnestly, nagtitiwala tayo lamang sa Diyos, yung tulong ng Diyos, yung gabay ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kaya po, mahal na Pangulo, i-address ko po ito sa inyo, mahal na Pangulo. Nung kayo po ay nag-o-taking bilang Pangulo ng ating bansa at kayo ay naihalal ng mahigit 16 million Pilipino, nung kayo po ay nanumpa, ang kaliwa ninyo pong kamay ay nakapatong, ganito po, nakapatong po yung kaliwa ninyong kamay sa salita ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng preamble ng ating konstitusyon. We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence. Alam nyo po, iyan po ay kalooban ng Diyos. Napakaganda po ang ating preamble ng ating konstitusyon. At ang nais ko pong ipaalaala na napakaganda po ang tinatakbo po nung the first year and third year, fourth year. Pero ito pong 2020, pang-apat na taon, alam niyo po ba, nais ko pong balikan ang ating tema ng ating bansa. Ano po ang tema ninyo? Una, we declare war against the drugs, mga drug lords. At salamat sa Diyos at nabawasan. At patuloy pa rin ito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pangalawa, habang ginaganap po natin yung war against drug, ay ito po yung napakaganda. For the first time in the history ng ating bansa, from Luzon, Visayas, and Mindanao, at kasama na ang Sabah, mayroon tayong tinatawag na Build Program. Wow! Napakaganda. Isang magandang balita para sa mga Pilipino. At tayo nakakatuwa po, paangat na po tayo ang bansa natin. Payaman na po ang ating mga kababayan. Itong bansang ito ay payaman na. Ang mga kurap ay nawawala na sa pwesto.
nalilinis na ang ating bayan, nalilinis na ang ating kapaligiran, nalinis na ang Manila Bay, nalinis na ang Boracay, nagkaroon tayo ng mga infrastructure from Luzon, Visayas at Mindanao, at marami pa tayong plano na dapat nating magawa. Subalit nung dumating ang pandemic na ito, sino po ang utor nito? Dapat malaman po natin. Si Satanas po ang utor nito. Because sabi dito sa John chapter 10 verse 10, alam po yung build ay inline ho yan sa objectives ng Panginoon. Bakit siya naparito sa lupa? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Subalit ang kaaway na si Satanas ay naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. Kita nyo? Natigil yung ating pag-unlad, natigil ang ating pag-asenso. At ngayon po biglang nawasak, nawalan na tayo ng pag-asa, sapagkat lahat po tayo ngayon ay nasa ganitong kahirapan. So iyon po yung dapat nating alalahanin, mahal na Pangulo, at sa lahat po ng mga tagapamahala at tagapangasiwa sa bawat ahensya ng ating pamahalaan. Alalahanin po natin, dapat ito'y huwag nating hayaan na maapektuhan itong ating mga programa sa ating bansa. Huwag natin hayaan na ito'y mawala, manakaw at mawasak. At ito ang mabuting balita na dapat nating malaman, ang katotohanan ito. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng payo, ng gabay at patnubay. Tingnan po natin. Alam niyo po, ang ating kasarinlan bilang isang bansa ay ayon po yan sa kalooban ng Diyos. Tingnan po natin ang Acts chapter 17 verse 26. From one man he made all nations, that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Alam niyo po, tayo po ay mayroong kasarinlan. We have a sovereign. We are a sovereign country. At ang Diyos, sabi dito, ay naglagay na mga boundaries. Pero po, bakit po tayo ngayon ang mga palatuntunan na pinapatupad po natin ngayon, mga minamahal ko pong mga pinuno ng bayan, ay tila po ba galing ho sa ibang bansa? The protocol that we implemented today is not ours, kundi ito'y galing, ito ay dikta ng ibang bansa. Alam niyo po ba, we are a democratic form of government. May kalayaan tayo, at iyan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Malaya tayo, hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Pero ang nangyayari po ngayon is a form, the protocol that we implemented today in our country is a form of communism and dictatorship. Mahal na Pangulo, dapat po natin malaman ang mga pandaraya at kasinungalingan. Bakit po tayo nagtitiwala sa ibang bansa? Bakit tayo ngayon ay nakatingala sa kanila? Hayaan natin na ang Diyos ay kumilos sa ating bansa, sa bawat Pilipino. Alam niyo po ba, kaya nga po sinasabi ng salita ng Diyos na walang bago ngayon. Ang lahat po na nangyayari ngayon ay nangyari na noong pa ang panahon. Alam niyo po ba, mahal na Pangulo, mayroon na po yung cure dito sa kuwan na to. 35 years ago,
naimbento po ni Dr. Willie Pabunan ang tinatawag na FEI, Pabunan Antiviral Injection. At ngayon po nakakalungkot po dahil po, aywan ko po kung ito po ay narinig ninyo o nabalitaan ninyo. Ito po ay kalat-kalat po sa social media na ang Pabunan Antiviral Injection po ay hindi po tinanggap ng ating mga pinuno sa ating Departamento ng Pangkalusugan, sa DOH at saka sa DOST. At nakakalungkot po sapagkat ito ay tinanggap ng Indonesia at pasado na po ayon po sa latest news, kung di po ako nagkakamali, nasa production na po sila ng gamot na ito. At marami na pong gumaling sa Indonesia. So nakakalungkot po dahil po ang mga inventor po natin ay hindi po napansin sa sarili nating bansa. Kaya po ang mga inventor po natin, ang mga matatalino na binigyan ng karunungan ng Diyos ay pinakikinabangan ng ibang bansa. Lahat po ng ating mga eksperto mula pa noon hanggang sa kasalukuyan, mahal na Pangulo, nakakalungkot. Bilang isang Pilipino, ako po ay nananawagan na bigyan po nating pansin ang ating mga kababayan na mga inventor na nagkakaroon po sila ng mga grievances na sa halip na pansinin ang kanilang mga naimbento, rejected po ang nangyayari. Kaya po ito ay kinukuha naman ng mga ibang bansa na sa halip sana tayo ang mag-e-export ng gamot na ito, ngayon tayo po ang mag-i-import. Kaya mahal na Pangulo, tayo po ay isang bansa, mayroon tayong sarili, at ang Diyos, we implore the aid of Almighty God. Let us implore the aid of Almighty God. At naniniwala po ako na hindi pa po huli, mahal na Pangulo, kung tayo po ay magtitiwala lamang sa Diyos. Wala nang iba, hindi tayo magtitiwala sa WHO, hindi tayo magtitiwala sa anumang mga tao at mga eksperto. Sa Diyos lang tayo magtitiwala. Sabi ng salita ng Diyos, dito po ako magtatapos kasi hahaba na po tayo. Sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa niya tao, sa Jeremiah chapter 17. Ang sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa niya tao. Nais ko pong basahin sa inyo. Ang sabi po dito, mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Yan po ay sa verse 7. Pero po dito sa verse 5, sinasabi po dito ng Panginoon, susumpain ko ang sino mang nagtitiwala sa tao o nagtitiwala sa mga taong may kahinaan, may kamatayan, may mga hangganan ang buhay, ang katulad nila'y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabubuting nangyayari sa Kanya. Subalit mapalad ang nagtitiwala kay Yahweh. At nais ko pong ipaalaala muli sa kahuli-hulihan, mga kababayan ko, mga minamahal po namin, mga pinuno ng aming bayan,
mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Naisulat na po sa ating kapirahan, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Mapalad ang isang bansa na ang Diyos ang siyang Panginoon. Mapalad ang bansang niyo. Mapalad ang isang bansa na si Yahweh lamang ang pinagtitiwalaan. Mapalad ang isang bansang si Yahweh lamang ang sinusundan. Kaya po mga minamahal kong mga kababayan, tayo po ay natatanikalaan ng malaking kasinungalingan na dapat natin itong malagot sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. At sa gayon, makakamtan natin ang kapahingahan na pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Matatanggap natin ang kaligtasan na pangako ng Diyos sa bawat isang tumatawag sa kanyang pangalan. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Saan ka man, sino ka man, ano man kalagayan mo, pag tumawag ka ngayon sa Panginoon, ano man ang kalagayan mo, anong problema mo, pag tumawag ka sa Panginoon, mayroon kang kaligtasan, mayroon kang kagalingan, mayroon kang kalakasan, mayroon kang kaginhawan, mayroon kang pag-asa. Kaya mga kapatid, pasensyahan nyo na po. Ganun na lamang po ang laman ng aking puso na maibahagi ang munting tinig na ito. Ang tinig na nagbubuhat sa Diyos. Ang tinig na siyang ilaw sa ating mga paa at landas sa landas na ating lalakaran. Kaya po nawa ang panalangin natin sa lahat na mga may sakit ay gumaling at tumawag at magtiwala lamang sa Panginoon. At sa lahat ng mga walang trabaho, lahat ng walang pinagkakakitaan, ang Diyos nawa ay kahabagan tayo at patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkukulang at mga pagkakasala na hindi tayo nagtiwala sa Kanya. Nalimutan natin ang Kanyang mga salita, nalimutan natin ang Kanyang mga pangako, nalimutan natin ang Kanyang mga utos. Kahuli-hulihan mga kababayan ko, ayon po sa huling kataga ng lupang hinirang na ating inaawit o yung pambansang awit natin, ang sabi po doon, ang mamatay ng dahil sa iyo. Reaction lang po ito sa mga aming minamahal na mga medical frontliners na naghiling sa ating Pangulo at ngayon po ay na-implement na noong nakaraang mga araw, na sinasabi nyo ay na-overwhelm na kayo, lunod na kayo sa mga pasyente na na-infect ng COVID na ito. Alam niyo po ba bakit nagkaganito? Dahil po tayo sumusunod sa ibang bansa. Ano ba ang sabi ng ibang bansa? Magkaroon ng mass testing, magkaroon ng mga rapid testing, asymptomatic man yan o symptomatic rapid testing. Magkaroon tayo ng tinatawag na contact tracing. Hanapin natin lahat. Alam niyo po ba, hindi tama na hanapin natin ang sakit? Ang sakit po, nasa paligid lang yan. At bakit nagkakasakit ang tao? Dahil mahina ang immune system. Ang kailangan po natin ngayon, hanapin natin ang gabay at patnubay ng Diyos. Alam niyo po mga medical na mga frontliners, mga doctors o ano pa man po, kayo po ay may sinumpaan ng tungkulin. Katulad din po yan ng mga sundalo na handang mamatay para sa bayan. At lahat po tayo, mayroon tayong pagmamahal sa ating bayan at handa natin itong ipagtanggol hanggang sa huling patak ng ating dugo. At ito po ay nasa katawan ng ating Pangulo. Kaya mahal na Pangulo, muli, bulay-bulayin po natin ang mga salita ng Panginoon. Mag-evaluate po tayo kung tama po ba ang mga protocol na ating ipinapatupad o ginagaya natin sa ibang bansa. At ngayon po, nung dumami na po yung mga na-trace
At sabi nyo, lunod na kayo. At kailangan ninyo ng kapahingan, kaya nyo na ng time break o ng pahinga. Sa totoo lang po, hindi naman po magpapahinga. Hindi nangangahulungan ba kapag nag-lockdown, makapagpapahinga kayong mga medical frontliners? Hindi po kayo makapagpapahinga. Ito po laban po natin lahat. Hindi po sagot ang lockdown, mga kapatid. Dahil ito po nagbubunga pa ng marami pang kahirapan sa marami nating mga kababayan. Maging sa mga frontliners natin, nahihirapan silang mag-commute o pumunta sa kanilang mga kanya-kanyang mga lugar na pinagtatrabahuhan. Kaya mga kapatid, tingnan po natin ang datos. Ito yung narinig ko mga nakarang araw, hindi ko ngayon alam. Nasa 100,000 plus na ang ating mga infected. At 65,000 mahigit yung ating mga recoveries. At 2,000 mahigit yung ating deaths. Sa loob po yan ng 5 buwan. Pero tingnan po natin yung 65,000 na recoveries. Dapat iminaminus po natin yan dun sa 100,000. So 35,000 na lang. Kaya nga po, lalong nagkakaroon po ng takot ang ating mga kababayan. Dahil sa mga balitang ito, puro hina-highlights natin yung mga masamang balita. Dapat minaminus natin yung 65 doon sa 100,000. Mas marami po ang gumagaling. At konti lamang po, at normal lang po na mayroong mamatay. Sabagat po nakatakda na po yan sa ating mga buhay. Yan po ay aking reaksyon lamang po. Mahal po namin kayo at kinikilala kayo ng ating gobyerno na kayo po ang mga bayani sa panahon natin ngayon. Sa inyong walang sawang suporta at dedikasyon sa inyong mga trabaho. Kaya nga po, ang Pangulo ay naglaan ng 1 milyon doon sa mamamatay dito sa pandemic na ito. Doon sa mga doktor at mga frontliners natin ay magbibigay pa rin ng mga medical support. At kami rin po ay na mga lingkod ng Panginoon ay hindi rin tumitigil. Bagaman po ang churches ngayon ay mga naisarado. Kaya nga po nandito po kami ngayon sa bagong platform dito sa social media. Pasensyahan nyo na po. Ito po ay reaction ko lamang po bilang tugon. Wala po ngayon dapat magpahinga, mga kababayan ko. Laban natin to hanggang sa huli. Sabi nga, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kaya po mga minamahal ko, hanggang dito na lang po. At nawa kahabagan tayong lahat ng Panginoon, kahabagan ang bansang Pilipinas. At muli, manghawakan tayo sa pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, bigyan niya tayo ng kaligtasan pag tumawag tayo sa Kanya. Ay marami pong salamat mga kapatid sa inyong mga pakikinig. Ako po si Brother Joby, nagsisindi po ng ilaw na salita ng Diyos. God bless us all.